sa oras, time stop na. Alas 10:30. Bawi lang ko niya sa papangutanan. Nalipat ko kay ako mo kung na-mute. Ganina ko sa istorya niya na-mute bandi ay. Okay, Ang sige, oras sige. 10:38 no, so balos lang kaon niya ani sa pag-cross nimo bro. Panintimanan. So nilapas ng oras. Pasensya lang ubot Beaters. Kira bro. Dire na punta sa second stand no. Nga ang negative ganina nahimo na pong affirmative karon bahin anang Genesis 3:15 yang pamatud-an nga mauna si Maria. So mao na iyang pamatud-an karon sa CFD. So ready ka na ba bro Nold? Sa imo pagpabarog karon sa 10 minutes? Yes bro, ready na bro. Okay, proceed. Unas tanan mga igsoon, aron dunay koneksyon ng akong pagbarog as second affirmative. Isupak na to atong igsoon sa iyahang giingon nga kanang babae diha si Iba. Tungod kay una sa tanan, wala nay gahumpa nga musukol ang usa ka dinakpan ngadto sa sundalo. Si Satanas diha may akong gibot pasabot nga sundalo nga iyang gidakop si Iba nga miski alagad si Ginoo nadakpan niya. Wala na nay panahon pas pagsukol. Busa ang pag-ingon sa Ginoo nga himuon ko magkaaway ang kaliwat sa babae o ang kaliwat sa bitin. Kung moadto ta sa mga Bible scholar kay expert pa man sila kay nato, niingon sila nga kanang kaliwat diha mao si Kristo o kanang babae diha mao si Santa Maria. Mao nga nga sa mga Bible scholars gitawag na nila proto-evangelium. O mo na akong gusto nga magtuon ta ana kay may ignorante man ta sa mga research ba sa mga dagko kaayong tawo kung dili na to apilon diha. So karon nganong gitawag man nag proto-evangelium ug unsa may pasabot sa proto-evangelium? Unang ebanghelyo. Tingala ka no, napasinisis na ebanghelyo nga ang ebanghelyo nara sa New Testament. Unsa man ang meaning sa ebanghelyo? Maayong balita. Ano nahimo mo ng maayong balita? Tungod kay human si Iba na capture sa yawa, ipasalik ang Ginoo nga bangunon niya ni pagbalik og makig-away siya batok sa kaliwat sa bitin nga nag-capture ni Iba, pinaagi sa kaliwat sa babae nga mao si Kristo. Ug ang babae nga diskuton diha mao si Santa Maria. Ug mao ni karon ang akong prubahan og ngano si Santa Maria na. Una, sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28, ang Dios gisugo niya ang anghel. Ug ang anghel miingon nga maghimaya ka, puno ka sa grasya. Mga igsoon, unsa may hinungdan nganong nahulog sa kasalanan si Iba ug si Adan. Doon ay reminder ang Ginoo kung mukaon man ang bungas kahoy, mamatay gyud kamo. Unsa bang kamatayon na ang gipasabot sa Ginoo? Dapat ato nang tun-an. Tungod kay di ni siya physical death, kundi spiritual death. Karon pagkaon nila natigbak ba sila dito sa gipanglubong ba sila wala niabot pag 900 years ang ilang pangidaron sa ilang lawas. Pero tinuod gyud ang giingos Ginoo nga human mo mukaon, mamatay gyud mo. Unsa may namatay? Ang sanctifying grace, ang kinabuhi sa Dios nga naa diha nila mao'y namatay tungod kay ang yawa mo ilang gisunod o gisalikway nilang pahimangno sa Ginoo. Muna kanang babae nga gisgutan diha kinahanglan ang requirements ana nga puno siya sa grasya. Nga kinsa man ning babae nga puno sa grasya diri sa ebanghelyo kay proto-evangelium man na. Mao si Santa Maria ug ang nagsulti ana dili ako. Mabasa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 38 ang anghel nga gisugo sa Dios nag-ingnan ni Santa Maria nga puno ka sa grasya. Mo nay unang rason nganong si Santa Maria ang gisgutan nito. Ikaduhang rason, si Kristo dili siya mopuyo sa usa ka tawo nga ulipon sa sala. Si Kristo may gipasabot na sa Genesis chapter 3 verse 15. Ang kaliwat sa babae nga kaaway gid nga himpit siya wa. Kung waling kaaway siya wa si Kristo man. Dili siya mopuyo sa tawo nga ulipon sa sala. Asa na mabasa nas panagna ni Solomon sa Kaalam 1:4. Dili mopuyo ang kaalam sa tawo nga naulipon sa sala. Question: kinsa man ning kaalam nga giingon nga dili mopuyo sa naulipon sa sala? Si San Pablo may nagtudlo na to diha sa unang Korinto kapitulo 1 bersikulo 24. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Laing pangutana, asa man si Kristo ni sulod? Ang tubag dito ni Santa Maria. Therefore, ang gisudlan ni Ginoong Kristo walay buling og sala. Kay sumala sa Biblia, dili siya mosulod sa tawo nga dunay sala. Nganong may sala si Santa Maria?
tungod sa Lucas 1:28 nga puno siya sa grasya. Ang kamatayon sa grasya mo na pagpakabulag nato sa Ginoo. Ug mao na hinungdan nga si Kristo nagpakamatay aron iuli ng grasya, pinaagi siyang pagdupa sa cross aron nga mapildi nato ang yawa pinaagi niya. Busa napamatud-an nato una nga kanang babae diha nga gisgutan dili si iba kay na disgrasya na nawala na ang grasya silang kalag kay nakasala na sila. Mortal sin ang ilang nabuhat kay ang Dios mismo mo ilang na sadan ug mo na makapatay sa grasya sa kinabuhi sa Ginoo sulod sa tao. Muna nga kung atong tan-awon diha sa balaang kasulatan, dili katingad-an nga ang Dios maglain og usa ka babaye para sa iyang plano. Kay bisag sa lalaki gani naglain ang Ginoo sa iyang pagtawag ni propeta Jeremias, gilain niya daan sulod pas tagkuangkan para sa usa ka misyon. Mabasa nato na si Jeremias kapitulo 1 bersikulo 5. Karon kung si Jeremias alang sa usa ka misyon gilain niya, gusto man sa Dios nga luwason ang tao, pinaagi sa iyang pagpakatao nga mogamit sa unod ug dugo, gilain pa niya daan si Santa Maria. Muna nga kung basahon nato ang Lucas kapitulo 1 bersikulo 35, ang anghel miingon nga mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang iyang gahom diha kanimo. Muna nga sa Awit kapitulo 1 bersikulo 4, Awit kapitulo 4 bersikulo 7 paingon sa 6:8, gisgutan diha nga si Santa Maria esposa sa Espiritu Santo. Tingnan na itong igsoon nga lan ninyo nagikasal dai Santa Maria Holy Spirit di ay. So dili na mao nga pangunala, tawhano na pangunala ang gisgutan ding esposa tungod kay naglalang sa unod ni Ginoong Kristo sulod sa taguangkan ni Santa Maria ang Holy Spirit. Ang sa ato man gud kay kinahanglan pa magtagbo ng sperm cell ug egg cell aron mo fertilize ang egg aron mahimong tao. Pero kaning hitabua dili ni siya natural kundi supernatural. Ang Holy Spirit may nag-create aron nga mabugna ang lawas sa atong Ginoo nga mo'y gisulog niya nga gikan sa taguangkan ni Santa Maria. Mo na nga niingon sa Lucas 1:25 magpuyo ang Espiritu Santo diha kanimo o magpabilin ang iyang gahom. Mo na mga igsoon nga tanawa ra gud. Nganong moingon mag si Santa Maria na tungod kay si Santa Maria gisudlan sa manunubos. Ang Dios nga manluluwas ning sulod niya. Kung imong tan-awon ang parallel ani niya nga explanation sa Exodo kapitulo 3 bersikulo 5, ang Dios hintunob ras bukid. Ang bukid ba sa Sinai gitumban sa Ginoo. Pero unsa nitabo pagduol ni Moises ningon ang Ginoo, huboa Moises ang imong sandalyas kay ang bukid nga imong ginatumban labing balaan. Ngano man tuwa dito ang Dios nagtunob. Karon si Santa Maria ang Dios diha gidagpuyo siyang tiyan siyang kabulan. Walang si Santa Maria mo hingpit ka kaaway sa yawa kay balaan kay si Santa Maria puno sa grasya og diha pagin mo puyo ang Ginoo sulod siyang taguangkan. Muna mga igsoon ang ato ang ikapaambit mahitungod sa atong presentation. Balikon ako ang Henesis kapitulo 3 bersikulo 15 sa Catechism of the Catholic Church paragraph 411. Gisgutan na diya nga proto-evangelium, unang ebanghelyo, unang maayong balita. Tungod kay gisgutan diha si Kristo nga mo'y kaaway sa yawa, nga ianak ug babae nga mao si Santa Maria. Ni mo na nga gusto ko og kuan gidunta kanang mogamit og mga sinulat sa Bible scholars para nga verbatim ba unsa ilang mga statements gyud. Pero di man gid mosugot atong isuon nga di mo tanadatan. Ato lang po siyang tugutan kay aron ma-enjoy siya ba. Pero kining ato magong debate dili ni contest din sa imong laki kundi educational ni. Idawat ko sa share sa atong isuon ihapon ang panlantaw. Ako ni share sad ko niya iya sa nang gidawat. Pero diha kita mag-abot sa truth kamatuoran. Muna nga kung imong tanawon ang Exodo kapitulo 26 bersikulo 34. Nay gitawag og Ark of Covenant, arka sa kasabutan. Unsa may nahitabo ana? Diha gibutang ang pulok sugo, diha gibutang ang mana nga iulan sa una daw ng kaunon, og diha pud gibutang ang sungkod ni Aaron nga nanahon. Anang gitawag nila Ark of Covenant, nga murag pungke ba sa simento, gibutangan nila larawan sa kirubin gipatong dito. Unsa may ilang tawag ana arka sa kasabutan? Kahoy ra na. Nisulod na dito ang pulong sa Ginoo kanang napulo ka sugo, katong sungkod sa propeta ug ang mana. Pero unsa may nahitabo ni Santa Maria ang Dios gid mismo nga tag-iya sa kasabutan, ang Dios mismo nga tag-iya sa sugo,
ang Diyos mismo nga nagtukod sa katilingban sa Israel, mo hinsulod siyang taguangkan. Mo lang si Santa Maria gitawag siya New Ark of Covenant. Bagong arka sa kasapatan. Okay, last 2 minutes. Last 1 minute. Salamat bro. Mo na kung atong tanawon kayo sa kasulatan ng atong igsoon, dili wala makamatupad sa Genesis 15 na si iba. Pero sa una ang inusasan pusas na iba ang siya ng panahon. Wala nga ingon ang Ginoo magbatas sa imong pagbalak na consequences Busa sipiat nga ito si iba noon gikan sa mga scholar o sulatan nga sulat sa mga propeta o mga ipasabot ang atong Ginoo nga mga sa Kristo. Okay, time stop. Salamat. Hindi na may numutuplok na kung kuan. Stop. Okay. So, daghang salamat sa affirmative karon sa Second Stand, sa CFD. So, shout out sa tanan, no, nalingaw po dito ng mga cheater karon diri may kala mga igsuon sa ato ang sa chat box na to, no. So, shout out sa 23 kabo karon nga nag-view. So, shout out kaniyong tanan diha. Paki-share lang sa atong live aron nga daghan pud makadungog sa ilahang mga katarungan, no, sa ilahang about sa ilang mga doktrina. So, dirita sa negative side. So, ready ka na, bro? Mel, sa imong papungutan na sulod sa 10 minutes. Okay, ready na bro? Okay, kay kung ready na, pagsugod sa mong tingog, mapoy pagsugod sa atong oras. Proceed. Okay, salamat no sa ato ang tika na affirmative. Unang pangutana, ang babae nga gilitok sa Dios sa Genesis 3:15, si Maria ba mismo? Yes or no? Okay, ang tawag na proto-evangelium, buto sabot panagna. Okay, Mr. Moderator, categorical question man na siya. Okay, tubag, no. Dili mabasa litra por litra. Balikan mo na bro, kaya klaro na to. Okay, ang babae nga gilitok sa Dios sa Genesis 3:15, si Maria ba na mismo? Yes or no? Yes, kanang giingon sa Genesis 3:15 nga himuon ko nga magkaaway ang kaliwat sa babae. Kanang babae diha mula Santa Maria ang kaliwat diha sa Kristo. Tubag ang pangutana. Next question. Okay. Imong gitubag nga si Maria mismo ang babae nga gilitok diha. Akong pangutana, naa na ba si Maria ang iyang persona sa Genesis? Yes or no? No. Tungod kay prophetical na brad, ang magtuon sa Biblia dunay gitawag historical, prophetical ug literal. Dunay literal diha nga iba. O mo na capture siya wa, pero prophetical na nagpasabot ni Santa Maria o ni Ginoong Kristo. Natubag ang pangutana. Okay, so matud mo nga no, dili gyud si Maria no kay prophetical. Akong pangutana dugang. Bro, ang imong gipangutana nako nga kanang gisgutan diha si Maria diha bagyod mo na yung pangutana ayo ko truha kay nalimot pa kasi yung pangutana akong moto yung no kay political Okay, sa gila kay na-record man na sa Mr. Next question, next. Misleading mo na. Next question. Next. Okay, sunod pangutana. Ang gikaistorya sa Dios nga babae sa Genesis 3:16 maupod ba ang babae sa verse 15? Yes or no? Ang gikaistorya sa verse 16 mao ba babae sa verse 15 ato sang basahon brad. Sige. Basahon sa ato kay lisod man ang magpatakata niya nga may Biblia nato dire. Sa 16 imong giingon? Okay, giingon dire sa 16, nag-ingon siya sa babae, pagadaghanon ko sa hilabihan gayod ang imong mga kasakit. Ang isgutan ni Brad dili si Maria kundi si Eva. Sunod pangutana. Okay. Dugang pangutana, si Maria ba ang mudugmok sa ulo ni Satanas? Yes or no? Ang primary nga mudugmok si Kristo, si Kandari, si Santa Maria, busa ka ng Genesis 3:15, si Santa Maria nag si Kristo ang gipasabot. Manang gitawag siya proto-evangelium. Next question. Asa mabasa nga si Maria mudugmok pod sa ulo sa bitin? Ang akong gingon brad, primary si Kristo.
Si Kandare Res Maria ngano si Kandare. Tungod kay siya nag-anak sa mudugmok. Natubag ang pangutana. Naa ka ba mahatag na bersikulo? Yes or no? Yes, kana din isgutan diya sa Pinalayag kapitulo saan time sa. Kanang isgutan diya sa basahan na to ha. Ay teksto imposible nagwala. Naa dire sa unang Hebreo kapitulo 9 Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14. Unsa may ingon dire? Sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod og dugo, si Kristo mauusab aron pagbuntog sa yawa. Natubag mo ta na. Okay. Matod mo ganina nga ang kaliwat sa bitin, uyon ka ba nga ang kaliwat sa bitin mao ang mga tao? Yes or no? Well, ang kaliwat sa bitin, mo na siya mga tao nakapanunod sa sala ni Adan ug ni Iba. Kanang gitawag na tog salang panulunon kanang kamatayon sa grasya mo na kita. Pero exempted si Santa Maria kay gipanagna man daan nga kaaway sa yawa. So mo na akong tubag sa nindot ka pangutana igsoon. Sunod pangutana. Okay, akong pangutana. Kini sa Genesis 3:15 nga babae diri do na ba ni bana o wala? Genesis 3:15 kung gisgot ka ni Iba, iyang bana si Adan. Pero kung gisgot ka ni Maria nga mo'y panagna niya kanang sa Proto Evangelium, ang bana niya mo si Senyor San Jose, pero ang naglalang sa lawas ni Ginoong Kristo sa sa dagwangkan dili si San Jose kundi ang Holy Spirit sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 32. 35. Okay, sunod nga pangutana. Kinsay bana ni Eva nga tugbang ni kisay tugbang ni Adan sa Genesis chapter 3. Si Kristo mo'y bagong Adan o si Maria mo'y bagong Iba. Muna kanang Genesis 3:15 si Adan ang bagong Adan di ang isgutan nga mo si Kristo o si Maria ng bagong Iba. Okay, sunod nga pangutana, asa mabasa sa Biblia nga si Adan og si Jesus o Sarah? Wa ko mag-isgot brad ug usara. Imong giingon kisay tugbang. Nalimot kasi ng pangutana busa iyo pa ng pangutana ng tugbang god paralel. Ang tubag mao ni. Ang pulong Adan meaning ikan sa word nga Adama, yuta, tao. Si Kristo nanaog siya gikan sa langit aron mapakatawo man dili sila parihas. Busa iyo ng pangutana kay nalimot man ka imong pangutana tugbang man to ni kalit mayo usara. Okay, sunod nga pangutana. Clarification una. Di ba nagsulat ka ganina nga si Maria mao ang New Ark of the Covenant? Sakto Yes. ba sa iyo? Sakto na. Okay. Follow up nga pangutana, asa mabasa nga si Maria ang New Ark of the Covenant? Okay. Nahibalo ko sa imong unahuna nga litra por litra ang imuhang gustong ibawaan. Pero dili ni litra por litra nga kuha kay duha man na siya gitawag na siya og kanang masabot og kanang litra por litra. So, ang akong basahon karon kining gisgutan sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 28 nga mupuyo ang Espiritu Santo og magpabilin nga kaniya. Nganong moingon man kag nahimo siyang arkas kasabutan na tungod kay nahimo ganing arkas kasabutan tong kahoy. Next. Oh. Okay, sunod. Napay oras, bro? 6 minutes. Napakay 4 minutes kapin. Okay, sa Lucas 1:28 nga imong gikutlo, mabasa ba gyud nato diha nga New Ark of the Covenant si Maria? Wala, pero sa diyan isulod ang Espiritu Santo, masabot mo nga Ark of Covenant siya. Kaya ngalong nahimo man sa Covenant, meaning sa Covenant, kasabutan. So ang Diyos o si Santa Maria doon ay kasabutan diya nga lalangon si Espiritu Santo, ang bata sulod siyang tiyan. Muna Covenant, kasabutan. Natubag ang pangutana. Okay. So, matod nimo walay mabasa kay ang imong gibasihan nga ang Holy Spirit ni sulod kaniya. Kung naa ako'y mabasa nga gisudlan pog bala ang Espiritu, matawag pod ba siya New Ark of the Covenant? Yes or no? Okay. Ayaw ko dalaan ng conditional question bro kay fallacious argument siya bro.
Wala taga kung gusto ka nga Okay, objection, Mr. Moderator. Gitundan na ako ang iyang tubag. Objection, moderator, objection. Kanang conditional question, dili ko mo dawat na kay. Pwede man ko Moderator time sa, moderator time. Ayaw mo pagdungan og objection, no? So, doon na tayo rules nga ato ang gipatuman diri sa atong platform nga tubagod ang kategory or categorical unya usa pa ang objection isa-isa lang kay na may counter objection. So, unahon na to pag-cater ang negative side. Unsay imong objection na negative? Okay. Ingon mo ko siya ganina kay time sa. Kaya may nangutanan ako, siya na objection, pangutanaw sa man. di ako may object kaya ang tubag, Mr. Moderator. Ako may Moderator sabi, moderator time. Inane. Nag-object siya affirmative tungod kay dili niya makuha ang imong tubag sa iyang pangutana. So, about debaters, paminaw sa mo. nag-object ko. Dili ang nakauna og object ang negative. Unya ni sapaw ka object mo pa. So para patas unahon og tugkiter ang negative side na magay counter objection. Pwede gapon na si moha. So paboto na to siya ato sa paminawon. Unsay mo nga kuan? Objection na negative. Sa Lucas 1:38 ang iyahang gigamit nga nahimong new part of the covenant si Maria kay gisudlan sa balaan ng Kristo. Sumotong ipaluopan ako siya kung naa ako'y mabasa nga dunay gisudlan og balaang espiritu dili si Maria ha kung buto sabot mahimo na usab pod ba siya nga new ark of the covenant? Yes or no? More man to. Counter objection, moderator. Sa counter. Kana magong pangutana nga condition, dili man na siya valid question. Muna ang object ko. So dapat ako gikiter og una kay ang iyang pangutana may akong object dili kay siya pa pangutana, siya pa gay unahon pag kiter kay murag nabaliktad object siya sa gulingon ni pangutana. Okay, moderator time. Kamong duha do na mo'y katungod mag-object. Diri sa tong platform both side nyo na mo'y katungod. Negative side wala sa tong rules nga wala katungod ang usa, wala pa katungod ang usa. Bisan nang utana or wala nang utana, wala katungod. Diya sa tong rules, dunay duha ka object both debaters. Unya kinsay makunan yung object mo ti kiter na may counter object, pwede mang explanation. So patas. So ang imong objection, Akong objection. ang imong objection. Ang condition question. Allowed na. Okay. Allowed na bro kay ang iyang pangutana sulod sa tema. Sulod pud sa imong gisgutan, sa imong tubag. Kay atong basahon ang rules ha. Ato basahon para maklear. Stop sa natong oras. Ingon dere para makuha nyo na to ang rules. Kaya murag dili memoryadong rules ba? Manang na rules nga itong mga mabasihan. Nani o? Number Dara. Dara. Number 4. Ang tanang pangutana og tubag kinahanglan sulod lang sa related sa gisabutan nga tema. So kana pwede mangutan bisan gigamit sa kaatbang number 5 o gipabarog sa kaatbang basta ang pangutana subay sa tema. So ang imo ang pagpabarog ganina o sa iyang pagpangutana ning hisgot kag Espiritu Santo. So ang rules na to obligado kang mutubag sa gipangutana subay sa imong Lucas nga gihisgutan nimo kay diha mo sa kubinante nga nahitabo bisan kana nga tema wala gani na diha. So nasabtan ba both debaters? Okay. Okay bro. Dalang consider ba? Ako lang paliw lang mo both debaters. Ay lang ninyo sagasae ang atong rules kay kinahanglan nato tumano to natong rules. No? Okay, tubag. So, balik sa pangutana negative side para maklear sa uban. Okay. So
matod pa ni Sir Arnold Ramoso, nahimong new covenant or new ark of the covenant si Maria tungod kay gisudlan siya sa balaang espiritu. So ako siyang gisundan ni ana nga iyahan tubag. Ako siyang giingnan nga naay mabasa sa Biblia nga gisudlan usab og balaang espiritu, nahimo na usab ba siyang new ark of the covenant. Akong pangutana, pilian man niya yes or no. No, dili tanan. Tungod kay si Esteban na puno sa Espiritu Santo dayog gamatay. Or si Santa Maria puno sa Espiritu Santo samtang magsabak po ni Ginoong Kristo, diferensya na. Ang tarong na tubasa ng Biblia karon masagang tao. Natubag ang pangutana. Okay. So, dili tanan nga gisudlan sa balaang espiritu nahimong new ark of the covenant. Okay, klaro na no? Pero matod pa sa tong katbang nga Question. nahimong Maria. Okay. Next, pangutana bro, pangutana. Proceed. Okay. So, sunod nga pangutana. Matod mo ganina imo magipahayag nga si Maria walay sala. Kini bang walay sala na kinahanglan pa ba ni og manluluwas? Yes or no? Yes. Kay duha mata ang kaluwasan, preventive o restorative. Kang Santa Maria gi-prevent siya sa grasya nga di sa kataptan og sala, kaluwasan na. Pero ang ato nabanlod tas kasalanan giugkat ng Ginoong Kristo ang tawag na restorative. Mo sa Santa Maria giluwas gyapon pero prevention, immunization. Natubag ang pangutana. Okay, Mr. Moderator, ako sa i-clarify ha, kay wa yun niya matubag. Ang akong pangutana, ang taong way sala, akong pangutana, ang taong way sala, Okay, ang objection ato nang ikiter karon, unahon sa atong clarification kay sumala diri sa atong rules, dunay clarification, pwede siya dili objection pero mo clarification siya pwede sa explanation. So, unahon sa nato ang niuna og clarification bro, nya ikiter ta po ka karon sa imong objection. Okay, proceed negative side unsa clarification, dili objection. Ako clarification sa pangutana, ang taong nga walay ang taong nga way sala na kinahanglan pa ba og manluluwas? Kung naman nagtubag. Okay. So, unsay objection nimo affirmative? Unsay objection bago magatol ang moderator? Direct question. Dili kay verification kay wa may pangutana, verification pa man, direct question na. Iko siya. Direct question. Okay, so moderator time. So explanation sa moderator, ang word nga clarification katong gipangutana niya nga wala natin-awan o dili ba siya kontento sa tubag kay basin na misinterpret sa imong pagpaminaw sa gipangutana, so na-clarification siya. So na-question siya pero dili niya nadawat kay kulang, so clarification niya. So, dirita. Ayog side comment, bro. Ay side comment kay nagsubay ta sa rules. Ay lang side comment kay bawal lang side comment ta dire. Unya, bawal ta mag-side comment dire kay mo na kabulabugan sa inyong debate. Unya, tapos isip moderator ato lang giklaro kay maipit ang moderator ani kung ato ning ipadayon. Bisan gawas na sa inyong tema ha, ang inyong gikasabutan. O, gawas na kay na, pero ako lang gisakayan ang inyong kuan kay tungod kay related. So pakibalik sa imong pangutana bro, negative side nya pakapinig categorical para or category para plain, limpyo no ang iyang tubag o ang iyang pag-explanation. Proceed. Okay. Wala din siya mawala sa tema no kay pamatud-an man niya nga si Maria ang nasa Genesis 3:15. Ya gisgot man siya nga si Maria walay sala. So akong pangutana, ang tao nga walay sala na kinahanglan pa ba og manluluwas? Yes or no? Niyang tubag. Si Santa Maria walay sala. Pero giluwas. Categorical bro para matuman atong rules. Yes or no ang iyang gikuan. Kay para wala tay gilabanan dire. So doon na tay rules nga yes or no, tabagas ang categorical na explanation. Ikaw ni bala sa explanation. Proceed bro. Yes, akong tubag. Explanation.
Tungod kay si Santa Maria mismo, nas balaan kasulatan, ingin siya nalipay nga kung kalag, tungod sa Diyos nga kung manuluwas. Giluwas siya. Pero ang question dire, pariha ba tag masabtan sa kaluwasan? Ang kaluwasan ni Santa Maria, gitabag na siya og preventive way of salvation. Samantalang ang ato, restorative way, hawas tagikan sa kalunangan sa sala, gikan sa yawa. Si Santa Maria, gi-prevent, nga dili mataptan sa sala sa yawa. Muna kalainan. Muna akong tubag. Kung muna nagtubag, ibalik na ako akong tubag. Next Okay, question. so moderator sa ano? Pwede bot debaters balik ta sa tema ug asa ta nagsugod. Nga kana si Maria, kana si Iba, si Adan ba? Si Iba, si Maria ba na? Or si Adan ba, si Jose ba na? Ana ba? So kana punto diha ta mo dili ta mo gawa sa maong kuano. Kay sobrahan na ka-related kinaabot na ta diha. So balik ta sa maong tema. Proceed bot debaters kinahanglan masabtan ninyo nga mobalik ta sa tema kay atong mga higala karong nananaw, so daghan na reklamong lain na tema. So Okay. para dili na to makuan, mahatagan po dito sila respeto, balik ta sa tema. Proceed, negative side. Okay. Sunod nga pangutana. Sa dihang nakasala si Iba, matod mo nga ang kaaway o musugo sa kaaway, mutuman ba siya? Diba, mako imong gingon ganina. Ako pangutana mo kini. Di ba klaro? Ang tanang tong nga magpapana, Okay, sa monitor. Sir, nahimo na bang amigo sa yawa? Yes or no? Kadit lang ko sa excuse ha. Di ko kasabot yung pangutan na kay gabadang banda yung tingog. Monitor nga sugayo, di ko kasabot gyud. Okay, ibalik ang pagpunta na bro, stop na ko ang time. Sige, ibalik. Sige. So, matod pa ni ganina ni Sir Ramoso nga ang tao sa diyang nakasala buot na akong nasabtan ba nga murag nahimo ng amigo sila. No? Kay matod pa niya sa pangutana ganina nga ang kaaway ug sugoon ang kaaway mutuman ba siya? Mo na ko ang nasabtan sa iyahang pangutana ganina. So, ako siya pangutanon ang nahimong kaaway sa bitin nga mao si Satanas, nahimo na ba niyang kining mga makasasala, nahimo na ba niyang amigo? Okay, yes. Mo magaling nga si Kristo. Dili siya mo sugot nga ang iyang katawhan ulipuno ni Satanas mo nang naay proto evangelium. Nagipanagna-daan nga ang kaliwat sa babae mo imubuntog sa bitin o kanang babayhana mo si Santa Maria ug ang iyang kaliwat mo si Kristo nga wag gyud laing nagbuntog sa yawa si Kristo gyud. Mo nang gitawag sa proto evangelium. Natubag pangutana. Okay, sunod nga pangutana. Kung nahimo ng amigo, pasabot dili na kaaway kay nakasala naman ang tao, kining giingon diri sa ikaduhang Korinto, kapitulo 4, bersikulo 4, dili sila moto niini tungod kay gibutaan man sila sa yawa o Dios niining kalibutan na ang ilang unahuna. Akong pangutana, sayop ni o insakto? Tubag. Isakto na brad, kay gipasabot sa San Pablo katong taga Corinto ba nga wala kasabot sa ilang mensahe. Mo na tong matawhan lagi pangbutaan. Kasi San Pablo alagad man siya ni Kristo, naaman siya sa estado sa grasya. Ang ipasabot na ning pangbutaan katong walay grasya, kaliwat sa bitin. Tubag pangbutaan na. Okay. Napay oras bro? Proceed na pa. Okay. Sunod nga pangutana, kung nahimong amigo na sa yawa ang mga tao nganong iya pa mang gibutaan? Iya ang tubag. Ang gisgutan ni San Pablo ang gibutaan, resulta na sa nahimong sala. Ningit-ngit ang ilahang salabutan, mao na ang hastang ilang pananaw ningit-ngit pod o gigamit ni Pablo nga termino gibutaan tungod kay dili sila kakita sa kahayag sa gisangyaw ni San Pablo dito sa Corinto. Natubag ang pangutana. Okay, time stop. So, ang oras na to, alas 10, 10 minutes and 36 seconds o 32 ito ganina, no? Sa iyang explanation, idugang og 4 seconds. So, diri na ta, may gala mga igso, no? Mga kagalaan. O sa to ang mga suking tipaman, paminaw ni nga to ang platform sa Espiritu sa Kamaturan, both debaters. So, congrats inyong duha sa inyo nga pagpamatuod ug sa inyo nga doktrina sa matag usa, no, sa pagbayloanay ninyo sa katarungan. So dirita sa konklusyon sa 5 minutes, no, kay human naman nato ang duha ka stand, no.
diri ta magsugod sa kay kanina negative man tong una, niya karon negative punto isa, diri ta magsugod sa konklusyon ni Bro Romel. Bro Romel, proceed bro sa 5 minutes. Okay. So salamat no sa pagkakaroon. So may gabi sa tanan no sa bagong mga naka-tune in karon. Actually sa ako no dili gyud ingon nga nilayo ang akong tema tungod kay gisundan na nako ang iyahang pagpamatuod. Niabot magud siya og New Ark of the Covenant, walay sala si Maria. So gisundan lang nako siya dito dapita. Mo na makaingon ka nga mahimong malayo. Dagham go siyang gitandog dito dapita. Pero anyway, iya man giangkon ganina sa una na kong pangutana nga nagkanayon, ang babae nga gilitok sa Dios sa Genesis 3:15, si Maria ba mismo? Naka-live man ni karon? Yes or no? Nitubag siya, yes. Okay? So, iya kong giuyonan nga si Maria, si Eva gyud ay ang una niangkon siya nga si Maria gyud mismo. Okay? Unya, niangkon pud siya nga si Eva pod ang gisgutan diya sa Genesis kay prophetic. Okay? So, naglibog ko mga kaigsunan kung sa iyahang pagtubag nga si Maria gyud na mismo, unya nganong nahimong prophetic or gipropesiya si Maria pinaagi ni Eva. Okay? Kay iya man giangkon nga si Maria gyud mismo, no? Sa akong pangutana di gyud ko malimot, ang babae nga gilitok sa Dios sa Genesis 3:15, si Maria ba mismo? Yes. So sa ato pa, walay nahitabo diya nga propesiya. Kay si Maria naman mismo ang gikaistorya diya sa Dios. Okay? Now karon, ako po siyang gipangutana nga matod niya si Maria mudugmok sa ulo sa bitin nga mao si Satanas. Ako siyang gipangayuan og bersikulo. Wala siya nahatag nga klaro nga katinawan sa bersikulo. Okay? Ako'y muhatag sa Roma kapitulo 16 bersikulo 20. Ang mudugmok sa ulo ni Satanas dili si Maria, kundili ang Dios. No? Roma kapitulo 16 bersikulo 20 nga ang mudugmok sa ulo ni Satanas mao ang Dios, dili si Maria. Ingon ni siya, nabay mabasa diya nga di si Maria, ang Dios na gani. Laro naman kay diya nga ang Dios, no? Kay gusto manggod nga ipatumaw sa atong kaatbang nga si Maria gyud to didto mismo ang gipropesiya aron mulusot ang ilang argumento nga why sala si Maria kay matud pa niya gi-preserve. Ang gipangutana siya, ang tao nga way sala nagkinahanglan pa bag manluluwas? Tubag niya, yes. So, may mong useless. Wala nagkisala, kinahanglan ba og manluluwas? No? Ang tao nga walay sala, di na nakinahanglan og manluluwas. Kiwa man si sala. No? Ang tao nagkinahanglan og manluluwas tungod kay siya makasasala. Ang tao nga busog nagkinahanglan pa din siya og pagkaon anang higayuna nga busog naman siya. Okay? So sa ato pa mga kaigsuonan, nasayop ang atong kaatbang nga si Maria walay sala pero nagkinahanglan og manluluwas. Sunod iyahang gipahayag nga si Maria mao ang Ark or New Ark of the Covenant. No? Unsa kay porma mga kaigsuonan? Pagpangutanan ako, asa mabasa nga si Maria mao ang unang o bag-ong arka sa pakigsaan or pakigsabot. Iyang gihatag Lucas 1:28. Kay matod pa kuno niya kay gisudlan sa balaang espiritu ti Maria. Di akong gisundan ang iyahang tubag. Kini bang gisudlan sa balaang espiritu? Na ako'y mabasa sa Biblia nga naay gisudlan sa balaang espiritu nahimo na bausab siyang
New Ark of the Covenant. Isa dili tanan. Ya kung imo na pangutanon asa mabasa nga dili tanan og si Maria ra gyud ang gisudlan sa balaang espiritu nga nahimong New Ark of the Covenant. Wa makay mabasa ang mga igsoon. Sa to pa ilaha ra gyud ning tinumo-tumo nga pag-interpret. Ako man ko mag-interpret Okay, ako time stop. kinabulingon kaya ako mabasa nga si Okay, Maria labot tayo sa oras, bro. Okay, salamat Abel. po. Okay. So, daghang salamat sa iyang konklusyon. Kamo na mag-igo, kamo na magsabot ni ini. O kaning isa po diyan nato ka debater si CFD, no? Kalmo po masabot. So, karon diri na ta sa 5 minutes konklusyon sa affirmative. Bro Nord, ready ka na? Yes bro, ready na malungog na ko diha. Dungura. Sige. Kung magsugod ang imo hunting, kung mapipagsugod sa oras, 5 minutes, conclusion, proceed. Okay, salamat kayo. Ningon siya nga, wala ko makabarog. Mga igsoon, bisan pagkinsa nga mga banggiitan sa balang kasulatan, wala nagpamatuod nga kanang babae na sinisi si iba na. Kanang himoong kaaway sa bitin. Walay bisan kinsang mga banggiitan nga magtuon sa Biblia nga nasulti na bisan pag protestant nga adto mas Bible Hub pag research mo diyan Bible commentary gikan sa protestante sila mismo why nagpamatuod na nga si iba natingala gani ko na akong igsoon kini pamatuod bangil kusunada gyud mo labaw gani siya sa mga scholar gidi ay pero ato lang ang respeto kay ham gyud ang panantaw lain ta panantaw pero adto ta ni dadon sa kamatuoran unang punto nga akong ipadayag nga dili mahimo nga makig-away si iba sabitin tungod kay nawala na ang grasya kanang kung kinabuhi sa Dios mo mo gunay mo hatag og kusog aron ang yawa madlok nimo kay di ba kung atong tan-awon sa kuan kanang laing teksto sa Biblia ang Dios kahayag nga dili maduol kanang kahayag kinabuhi na sa Dios paghihatag na niya sa tao muhayag sa siya mo rin hitabo sa katong transfiguration mugilak dili kaduol ang yawa ana kay ang yawa kangit-ngit man lanayon ang kangit-ngit sa kahayag. Muna nga kinahanglan og grasya. Nya unsa may mabasa nato sa Lucas 1:38, ang anghel mo ginaang gisugo sa Dios ang alag mo natong sayop ng anghel nga nangiyon makimaya ka puno ka sa grasya sa Santa Maria may istoryahan. Unsa may sumpay nganong ingon siya makimaya ka puno ka sa grasya tungod kay mopuyo ang Espiritu Santo sulod diha kanimo magpabilin ang iyang gahom. So kanang gahom nga nagpabilin mo nay gigamit pagbuntog sa yawa. Manang yawa di kaduli Santa Maria og ang Ginoo nagtagna nga doon lagi kaaway nga babae pero ang makigbuntog ngutana siya nako nga si Maria bagi ko nabuntog siya wa nga kung tubag ang primary si Kristo secondary si Santa Maria pero wa niya isguti siyang ribatal iputol o di na pagka limbungan pud gamay no di ta malimbong unya ngutana siya nako si Maria bagi mismo ang gisgutan sa Genesis duha man to akong tubag si Maria ug si iba ang present diha nga babae nga na-capture siya wa si iba. Pero ang prophetic nga babae diha mo si Santa Maria nga mobuntog siya wa pa po niya nalahosa. Iputol ka po niya. O di ba? Nakita mo na ito na sa video. Review lang na ninyo mga igsoon na minaw. Karon, klaro diha nga gigamit niya ang Roma 16:20. Giputol ka po niya. Atong basahon dire. Kung sa may giingon dire sa Roma 16:20 akong gikuan dire. Og ang Dios sa pakigdait magalugmok sa madali kang Satanas ilalom sa inyong mga tiil. Tiyan mo na, ang Diyos magalugmok pro ilalom sa inyong mga tiil. Ang ipasabot ani ang iglesia na katawhan. Pero sumpay, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo magauban unta kanunay kaninyo. I-mention ni San Pablo ang grasya kay importante kay na siya sa pakig-away siya wa. Iputol ito yung sono ni Apel. Episo 2:8 tungod sa grasya sa Dios naluwas kamo kay way lain makaluwas ang grasya ra. Pero si Santa Maria puno sa grasya. Muna ang kaluwasan ni Santa Maria preventive way. Dili siya taptan sa sala tungod kay gi-prevent siya daan sa Ginoo pinaagi sa grasya ug ang anghel man nagsulti ana. Kung matuohon ka sa Ginoo, minaw ka sa anghel. Pero di ka matuon sa Ginoo, minaw ka si mga hunahuna nga hunghong siya wa murag si iba. Nansala na nato. Basta nga ako nasukad na sa Biblia. Ang anghel nag-ingon nga kuan
si Santa Maria puno sa grasya, unya ingon si Santa Maria nga ang tanang kaliwatan magtawag kanako bulahan. Nganong siya mangyod? Tungod kay siya mo ginanamkon sa maluluwas. Sa excuse me. Juan kapitulo 21 bersikulo 19 gibilin ni Ginoong Jesucristo ang iyang anak ngadto siyang inahan pero ang gigamit nga hulong babae. Tungod kay mo na official title ni Santa Maria nga gitagna na daan sa Genesis. Pag kawad ag ilimnon dito sa kasal, si Santa Maria ni duol ni Ginoong Jesucristo aron mahimo siya bino. Ang gigamit kay sa tong Ginoo babae. Wa pa magsugod ang iyang kuan kalihukan, ministry, gigamit niyang pulong babae. So dayon human siyang ministry, gigamit sa niyang babae nga naman, man official nga kaaway siya wa gisgutan si Genesis 3:15. Ang Dios mismo ningon himuon ko nga magkaaway ang kaliwat sa babae ug kaliwat sa bitin. Ang Dios man naghimo ana dili kita, dili ang simbahan. Ang atong trabaho ani motuo. Kay kung mapakas tas tong pagtuo, ganahan ni yawa na. Munang lipay ko ani atong pulo kabildo presentation para nga both sides mabati. Kay ang atong igsoon, nindot man pud ang iha kay daghan man pud ko nalunggan nga si iba lagi ko na. Okay, time stop. So, time stop na. So, naabot na ta sa oras, bro, affirmative. Sa 5 minutes. Salamat So, bro. nagasalamat kung bakante mo ba sinay manaka karon. So, naday pahibalo day bro, no? Arnold, si bro John de la Cruz Romo. Ingon siya, bro, paki-ask ko ni Arnold Iramuso nga kung pwede among tiwason among debate nga wala mahuman pero dili lang sa karon kay gabi na sadol balik. So unsa may imuhang kuan na dia bro? Okay raman bro. Topic bro. Ano ako counter suggestion kay ang topic mo niya ang Gregorian calendar. Na diha ang utang. Pero ang kalendaryo mo ng topic ito yung gamiton. Motong pangutanan na kung physical ba yung kuno civil wasi no, mo masih mahibaw. Kalendaryo ka ng topic. Ano kag liturgical? Oh, civil. So tuhon na tong topic. Okay, pagsabot lang mo, pagsabot. So, doon ang utana po dire, no? Si Tibong Juarez. Ingon siya nga, unsa di pangalan sa imong Dios? Isa ako gipangutana. Oo. Ang pangalan sa Diyos sa Purísima Trinidad. One God, three persons. Father. Okay, bro, okay, bro Tibong Juarez, no? Ang iyang ngalan siya ng Dios Santissima Trinidad, no? Tulo ka persona. So, kinsay gustong mangutana karon mga igala kung congrats sa inyong duha no sa inyong debate karon daghan man naminaw. So, kinsay gustong musaka napaman ato mga higala karon pasakon pa mo mga tag 5 lang ka pangutana dayon baba dayon kung kinsay kursunada. Request lang mo. Okay, so naay mangutana nimo bro. Ato pasudlon. Bro Arnold. Si Ricky Mas Dilanon. So pasakaon na to. Ni mangutana sa imo habay na nang iyong topic karon. Kana ka debatable man jud kay na no. Mo nang dagan mo saka ana og mangutana. Sige. So giading pa nako. So nakasaka na. So may gabi bro Mas Dilanon Ricky. So imong pangutana, proceed. May gabi, bro. May gabi po, bro. So, sa debaters to, ano lang to. Sige, go ahead. Okay, sa FD, bro. Sige po. Okay. So, ano lang kaning may gabi dia, bro. Ramoso. May gabi po, Brad. Pangutana, Brad. Okay. Ang akong pangutana kanang sa Genesis 3:15. Kinsa man kanang matod mo kay si kuan man na si Maria. Si Maria. Ang akong pangutana, si Kristo kaliwat ba gyud ni Maria? Salamat sa nindot ng pangutana igsoon. Sa kadugo kaliwat siya ni Maria. Davidic line man siya. Kay anak man siya na mas klasya 4-4 nga.
ang Dios nga Ama nagpadala siyang anak, anak babae. So lagi siya kaliwatan. Munang si Kristo kaliwat ni Santa Maria sa kadugo. So natubag ang pangutana. Asa mabasa sa Biblia nga si Kristo kaliwat ni Maria? Ang nala sa Mateo nga ang kaliwatan ni Maria, ang iyang pangalan, ang iyang ngalan sa iyang papa si Hili, o si Kristo ang kaliwatan po siyang papa si Jacob. Mateo 1:18 ug Lucas 2:14 ba to, limot ko. Basta na diyan nasulat ang ilang kaliwatan. Kay pasabot ana ang kaliwatan sa kadugo ba. Oh. Sunod Ang akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga si Maria kaliwat niya si Kristo? kaliwat niya si Kristo. Walay mabasa na brad nga ningon si Santa Maria kaliwat niya si Kristo pero kinahanglan mabasa tag Biblia mo sabuta kay mawala na tag palabutan ni. Kung si Maria may nag-anak ni Santa Maria kinsa man ni siya liwat? Gamitan na tong logic ba? Kung si Santa Maria may nag-anak ni Kristo kinsa man siyang liwat? Ang alag ang Jose. Nga di man siya may anak. Common sense brad, i-apply na to gamay kay likado kay sudlan si awa na tong ihatas Ginoo ka alam ni magamit. Sunod pangutana. Okay. Mutuo ka ba nga matod ni Kristo nga sa wala pa si Abraham mauna siya? Ang akong pangutana, di mo undi ay ni kaliwat ni Maria si Kristo bisag wala pa si Abraham na naman si Kristo nahimo din ang kaliwat ni Maria. Sayop na pangutana brad. Kay si Kristo dual nature, magtuon tag Christology. Manang kinahanglan kini magtuon. Di kita patakag pangutana kay di mo ta kasabot. Sa Christology, dunay dual nature si Kristo. Dios na siyang daan, siyang persona, Dios na daan siyang nature. Pero sa Christologist tag-angka ni Santa Maria gidugangan niya og human nature. Diha siya nahimong kaliwat ni Santa Maria. Pero imong pangutana katupo mong panahon mo siya pagkatao, dili siya kaliwat ni Maria. Uy, manang sa Christology, mag-study kita. O natubag ang pangutana. Ang akong pangutana, giklaro lang nako kung asa nga banda nahimong kaliwat si Kristo. Maraming salamat sa imong pagtubag nga sayop ang akong pangutana. Imo ra pud ang nauna. Sunod na akong pangutana. Ang kaliwat sa bitin nga gisgutan diha sa Genesis 3:15. Kinsa man na? Si Kristo. Wa may lain nga nibuntog sa yawa. Amo tumutuo ba ka brad nga ang nagbuntog sa yawa si Kristo? Gawas ug di ka mutuo kay mukatawa ka. Otrahon na akong pangutana wa ni siguro bro. Patiwasa. Genesis 3:15 iyon. Himuon ko nga magkaaway ang kaliwat sa babae. Kinsa man ang babae si Maria? Kinsa may ang kaliwat si Kristo? Ang babae o ang bitin mupaak siyang tikod o ang kaliwat sa babae mudugmok siyang ulo. Inkwentro na brad, away. Si Kristo gipasabot na sa prophetical understanding. Kuha di mo? Next question. Sunod nga pangutana. Tin-aw man kay akong pangutana. Ang akong pangutana, kinsa man ang kaliwat sa bitin? Sa Genesis 3:15, matod nimo si Kristo. Asa mabasa sa Biblia. Kaliwat sa babae, ang gingon di man bitin. Oy, balag di ba? Hindi katawa gani ko sa imong tubag. Kay tin-aw kay akong pangutana. Tin-aw kay akong pangutana naka-live ta ha, naka-live. Rebihon. Igamit ang balik ang Genesis 3:15. Himuon kung magkaaway ang kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Review ko na, di mo ka maminaw gud mo na. Imo ra amigo imong gusto. Mo na nagisgutan ako duha ka kaliwatan. So kanang kaliwat sa babae diha si Kristo. Kanang babae diha mo Santa Maria. Kaklaro at akong tubag. Paminaw lang gud pod kay mura ba ni sakit sa dang reliyon mo nang di kasabot kay di maminaw. Review ha lang ang live ani kay daghan ang naminaw. Ay. Wa ko mangutana. Ang akong pangutana, wala ko mangutana sa babae. Ang akong gipangutana kaliwat sa bitin kinsa. Wa mang mangutana kaliwat sa babae. Protestante kaliwat sa bitin. Satisfy ka sa konser. Ngano man sunod nga si Kristo simbahan, paminaw Nagtukod si Kristo simbahan aron ang tanang tawo iyang pasudlo na nasa Juan kapitulo 10:14. Ang tanang katawhan mo pasakop siyang turil. Unsa man ang turila mo na simbahan gitukod. Nama mo sa gawas sa simbahan mo nang kaliwat bitin. Pero gimbitar mo nga mobalik dire. Natubag ang pangutana, sunod pangutana. Sunod nga pangutana, matod nimo ang protestante mao ang kaliwat sa bitin. Misulti ka ba kay tungod mabasa na sa Biblia or misulti ka kay tungod dili nimo mabasa sa Biblia nga ang protestante kaliwat sa bitin? Yes or no? Tubag. Isulti ko ana, tungod kay mo na tinuod.
si Lucifer rebelde. Ang iyang mga sako protestante. Natubag ang pangutana. Ang akong pangutana og sabot sabtang akong pangutana ha. Ang akong pangutana matod mo nga ang protestante kaliwat sa bitin. Ang pangutana mauni. Misulti ka ba sa tinuod kay mabasa sa Biblia nga ang protestante kaliwat sa bitin? Or misulti ka sa bakak kay dili mabasa sa Biblia nga ang protestante kaliwat sa bitin? Mao na akong pangutana. Well, kung ang dili, tubag. Yan tubag. Kung ang imong pangutana, hindi mabasa sa Biblia bakak, dakang bakak sa imong kinabuhi, Brad, kay walay mabasa nga dahil malibo na imong ilong sa Biblia. So bakak sa malibo sa imong ilong. Oh. Wa mabasa sa Biblia, ang munang orasa, makuang ka, natulog ka. So, ayaw i-general kay. Nagtuon ta dire dili ng style nga kuan kana bitaw mura bitaw watay luna sa kaalam. Nga akong giingon nga protestante nakig-away ni sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Episo 5:23 ang simbahan lawas ni Kristo siya ang ulo. Ang protestante nakig-away ani. Si Satanas nakig-away sa Dios dito sa langit, mo nang gisilutan siya. So, si Satanas rebelde sa langit, ang protestante rebelde sa simbahan sa Dios sa kalibutan. Mala akong giingon nga kanang kaliwat bitin mo nang protestante. Sunod nga pangutana. Nangutana ba ko og kanang bahitungod sa pagkatulog? Nangutana ba di ay ko mahitungod sa balhibo sa ilong? Tinaw man ang akong pangutana. Mabas misulti ka ba sa tinuod kay mabasa sa Biblia nga ang protestante kaliwat sa bitin? Or misulti ka lang kay dili mabasa sa Biblia nagpasabot nga namakak ka? Mao man ang pangutana mong mangutana balhibo sa ilong. Wa pud ko mangutana tulog. Tubag. Wa ko mamakak. Gigamitan talaga logic kaya akong gitanaw ba og sakto makapangunahon na kay definition sa logic, Brad, study of correct thinking. Akong gitanaw ba correct ba yung thinking di man di ay? Mo na wa kasabot sa pangutana. Sunod pangutana. Sunod nga pangutana. Sa imong huna-huna wa ko kasabot. Yes. Kay nakasabot man di ay ka. Nganong dili man ka katubag nga mabasa ba sa Biblia nga ang protestante kaliwat sa bitin? Di ka katubag kay tungod wa kay mabasa, yes or no? Yes, niyan tubag. Ang protestante yes, ni Martin yes. Luther. Di pa. Ha? Kami na lagi ngisi-ngisi magadayon na nga. Ang ato istorya magata ni. Ang protestante 15th century nitong hana kano sa man human Biblia kung nag-study ka lang 90 AD. Unsa man pagsulat? Logic ba? Logic kanang study of correct thinking. Mo sa imong pangutana palasi. Pangutana di ka mao. Ayo hana, anong maayo bod? Sunod nga pangutana. Nangutana ba di ay ko nimo kung kanos agi sulat ang Biblia? Wala Di ba wala akong nangutana pa ko. Nangutana pa ko. Paabot sa ako human og pangutana. Ako ang tabangan. Ayaw yung ang tabang. Okay. Paabot lang sa kay nangutana pa man ko. Ade, Nang mauban akong pangutana. Remember mo ko nimong istorya, di ako kang ibarahon. Sadyot lang nangutana ka man ko. Okay, go ahead. Okay. Nangutana ba ko nimo kung kanos agi sulat ang Biblia? Nangutana ko. Nangutana mo ka. Loading. Ang akong pangutana, katawa man ko ani. Ang akong pangutana, serious bitaw ni joke lang to, joke lang. Nangutana ba ko nimo kung kanos agi sulat ang Biblia? Wala lagi pero gitabangan talang ka ba kinaluoy ko nimo kay palasi imong pangutana. Kasabot lang si palasi pod, mutana kun mo balik. Nakasabot kag palasi. Gusto ko nga pasabton nimo. Sa kay sige ka pangutana na imong pangutana palasi. Nakasabot ba ka ana kay ako man ginang palasi imong pangutana. Nakasabot ba ka ana? Gusto gani kung pasabton nimo. Gitubag na ko mo. Ngano mo reklamo mo kang mo man imong gusto tanawa ko, di ba? Illogical? Di ba? Ang reklamo. Wala ko may reklamo. Kinahanglan mo utana ka, magrespeto ka tubag. Ayaw pag filosofia kay kantiron ta ka taman-taman, ita surrender ka man gani. Sige. Kantiron ta ka taman-taman. Sige. Gusto kag dula diya ito, Gusto kag dula, sige. Ayaw ala Brad kay idol bet ka. Gitabangan ta ka nya imo pag reklamuhan. Kantiron ta. Salamat sa imong pagtabang. Salamat sa imong pagtabang. Idol bet ka. Kay giisip ra pud kang ginikanan ba kay tungod sa imong pangidaron unya. Saludo ko nimo. Ay sa so, ang akong ibalik ko. Ulitaw ko biya ko ha. Pagbibangga. Karon imong pangidaron, di na ta kuya pa ni.
Okay, ito na akong pangutana. Yeah, sige, mag-guide bro. Seriously serious na niya akong pangutana. Mabasa ba bitaw gyud sa Biblia nga tong giingon nimo nga ang protestante kaliwat sa bitin? Dili lagi kay ang Biblia lagi nasulat 90 AD. Timanin na siya ang historical background baka ng chronology ba. Ang protestante ni protesta 1517. Anang 14th century pari pa na si Martin Luther sa Katoliko. Nag-scholar na siya sulat pa na sa Biblia nga si Santa Maria gani kuno Immaculada Concepcion ako'y sulat na ni Martin Luther nga gihawiran. So imong pangutana lagi kung nahibaw ka nga palasin na siya di mo na ibalik kay di man ka pwede mangutana sa 90 AD nga ang imong gustong ipaanswer is 15th century. Kay mabuang man na palasyos man kita palasyos sayop nga pangutana. Dapat siya kanang dili palasyos ba. Okay. O i-plaster lang. Doon na ba kay mga Bible scholar? Doon na ba kay mga Bible scholar nga nag-ingon nga ang protestante kaliwat sa bitin? Wala Brad, pero sa common sense Brad, kamao mo gud mo identify sa truth and false. Usa sa gitudlo sa protestante nga Bible alone, ug mo na nakatuliyang sa kalibutan niya, wa magi nakabaro ka na bisag usa, mo lang nahimo siyang protestante. Ikaduha, sukol-sukol sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya mo man ibatasan ni Satanas. Si Satanas sa langit pa na nagbuyo, sukol-sukol siya sa Ginoo. Hangtod siya pa nagtintal sa tao. So mo nang naay kaliwat na dahil ang bitin nga reprinter siya wa. O mo na nga protestante karon, pwede lang ikanara sa early Christians katong mga pagans. Daghan. Karon mga heretics sa sad o kini mga protestante. So diniyos na matubag ha, ay kog kung kuana na kay baslan di karon. Okay. Na pa? So, napaunta ko yung pangutana. Ang problema, nasuko naman akong misis. Ay, kay gabi na daw. Ya, masunod na po. Salamat. Salamat kayo. Salamat kayo. Lipay ko Sir Ramoso. Salamat kayo sa imong tubag, Sir Ramoso. O, Sir Ramel, Pastor Ramel, maayong gabi ipon nimo. God bless you. Gabi ninyong duha. Wala kay pangutana ni Bro Ramel. Ano, parehas. Di na lang. Na siya. Di na lang kay gikasap-an ako sa akong misis. Bueno, salamat kayo, bro. Kasi pangalan mo, bro? Okay. Ricky Masbilano. Okay. Thank you. God bless you. Sorry. Sir Ramoso, sorry. Brad Arnold lang, Brad Arnold. Share mo. Wata share. Masirko tanulog ay. Sorry. Brad Arnold. Sorry. Okay, mugawas ako. Salamat, Sir Bro Rodel. Thank you. Okay bro. Salamat po. So, nindot no. So wala na mo saka kay atong iinang live. No, iin atong live kay murag basig pangkapoy po ning abot diabetes karon. So gapo bro Ramoso kay mo kuan day kag kanang debit sa live pasudon ta kas GC. Pwede naman. Kay mga kausahay. Nindot na kay malingaw ta ba?